Let's cook some chop suey! And that is how you make perfect chop suey. Sangkapan nito ng itlog ng pugo, assorted bell peppers, hipon at karne ng baboy. Saka na ito igigisa sa bawang at sibuyas at sasangkapan din ito ng talaga namang sangkaterbang gulay. Putakin ng mga American Chinese ito na kung tawagin ay chop suey. Paano nga ba talaga magluto ng masarap na chop suey? Tara at lutuin natin ito ngayon sa version ko. Masarap ang itlog ng pugo sa putahin ng chop suey. Hugasang mabuti. Saka na ito isalang at hayaan pa itong kumulo ng 4 na minuto. Para madali itong balatan, hugasan ng ilang beses sa running water. Saka na ito ibabad sa tubig ng 10 minuto. Kaya ang lumamig, saka na ito balatan. Ayan o, ang dali lang balatan. Para mas malasa ang mga hipon, titimplahan ko ito ng durog na paminta at cornstarch. Haluin itong mabuti, saka na ibabad sa mga rekado ng at least 10 minuto. Pakuluan saglit ang liempo ng baboy para naman matanggal ang hindi kaaya-ayang amoy at lasa nito. Ganito lang ang gusto kong pagkakahiwa nito. Pagkakulo ng tubig, lalagyan ko na ito ng asin at suka. Ilagay na ang liempo. Hayaan itong kumulo ng 2 minuto. O kaya ay hanggang sa hindi na ito mukhang hilaw. Hugasan na ito sa running water. Patiktikin sa strainer, saka na ito itabi. Gagamit ako dito ng assorted bell peppers. Hugasang mabuti. Pagkatanggal ng mga buto, ganito lang ang pagkakahiwa nito. Sa amoy pa lang, nakakagana ng chop suey kapag may sangkap itong bell peppers. Hindi mainam kainin ng mga strings na ito ng gisantes, kaya tatanggalin ko ng ganito. Matapos mahugasan ng 3 beses, ilagay na sa strainer, saka na ito itabi. Umpisahan na natin ang pagpipirito. Naglagay ako dito ng 3 kutsara ng mantika. Iprito lang saglit ang mga bell peppers hanggang sa maamoy na ang bango nito. Ngayon ay pwede na itong hanguin at itabi. Isunod ng nating plahang hipon, haluin mabuti bago ito igisa. Lutuin ng 1 minuto o kaya ay hanggang sa ganito ng kulay nito. Hindi na ito masarap kapag ka-overcook, kaya huwag na huwag itong i-overcook. Kapag ka ganito ng itsura nito, pwede nang ahunin at itabi. Palalabasin natin dito ang mantika ng karne. Ilagay ng liempo at tubig. Takpan, saka na ito hayaang kumulo. Gamit dito ay medium setting lang ng apoy. Masarap din na sangkap ng chop suey ang baby corns. Tugasan ng 3 beses, saka na ito itabi. Maglalagay tayo dito ng carrots para naman sa lasang manamis-namis. Ganito lang ang gusto kong pagkakahiwa nito. Panalo talaga sa gulay ang putahin ito. Ayan o, may sangkap ng broccoli. Malambot pa ang tangkay nito kaya isasama ko na rin. Masarap to ha. Ganito lang ang gusto kong pagkakahiwa nito. Matapos mahugasan ng 3 beses, patiktikin na ito sa strainer. Maglalagay din tayo dito ng cauliflower. Naku, ang sarap nito. Ganito lang din ang gusto kong pagkakahiwa nito. Pagkatapos mahugasan ng 3 beses, patiktikin na ito sa strainer. Ang panghuling sangkap na gulay nito ay ang repolyo. Paghihiwalayin ko ang mga dahon ng ganito habang hinuhugasan. Hugasan din ito ng 3 beses, saka na itabi. Natuyuan na ito ng tubig. Haluin ko lang para naman masigurong hindi ito masunog. At para mas mapalabas pang mantika ng karne, naglagay ako dito ng 2 kutsara ng mantika. Takpan. Maglagay ng 1 kutsara ng cornstarch at 2 kutsara ng tubig. Ito ang magsisilbing pampalapot ng chop suey. Haluin mabuti, saka na ito itabi. Dahil napalabas ng mantika ng karne, pwede nang ilagay ang mga bawang. Gigisa hanggang sa mapalabas ng amoy nito.
Ilagay ng mga sibuyas. Maanghang na sili. Patuloy igigisa hanggang sa maamoy na ang bango ng sibuyas. Ilagay ng broccoli at cauliflower, carrots at baby corns. Dahil sa dami ng naidagdag na rekado, itataas ko ng apoy sa pinakamataas na setting nito. Lumalata kasi ang pagkakaluto ng mga gulay kapag hindi sapat ang init nito. Maglagay ng isang tasa ng tubig. Takpan pero 1 minuto lang. Lalata kasi ang mga gulay kapag matagal ang pagkakatakip nito. Matapos ang 1 minuto, haluin mabuti. Saka uli ito takpan ng 1 minuto. Importante na mahalo itong mabuti para balanse ang pagkakaluto nito. At sa pangatlong beses, tatakpan ko ulit ito ng 1 minuto. Halos luto na to. Gusto ko kasi crunchy pa mga gulay kapag kakainin. Pinakapanghuling gulay na ilalagay natin ay ang gisantes at ang repolyo. Mabilis lang kasi itong lutuin. Timplahan na ng chicken powder o kaya ay ng asukal. Maglalagay din ako dito ng liquid seasoning. Kung walang liquid seasoning, pwede itong substitute ng toyo. At para mas espesyal ang lasa ng chop suey, maglalagay ako dito ng oyster sauce. Igisa na lang ito ng nasa 2 minuto. O kaya, ay hanggang sa makuha ng gustong lambot ng mga gulay. Dahil nakaluto na tayo, pwede nang ihalo ang mga hipon at bell peppers. Ilagay na rin ang mga itlog ng pugo at 1 kutsara ng toyo. Pinakapanghuli, ilagay na ang pampalapot. Siguraduhin lang na haluin mo na itong mabuti bago ibuhos ng dahan-dahan. Saka na mabilis ang haluin ng mga gulay para hindi magbuo-buo ang pampalapot. Haluin lang mabuti at tapos na tayong magluto. Amoy pa lang talaga naman. Kakagutom na. And that is how you make perfect chop suey.